Pagkatapos naming magpaalam sa aking asawa sa paliparan, ako at ang aking anak na lalaki ay pauwi na nang bigla siyang magsalita ng isang bagay na nagpalamig ng aking dugo. Mula pa kaninang umaga ay napansin ko ng tahimik at hindi gaanong nakikipag-usap si Allen. Nang tanungin ko kung ano ang nangyari, mahinang sabi niya, "Tatay, pwede po ba tayong matulog sa ibang lugar ngayong gabi? May nakita ako. Nakita ko po kung ano ang ginagawa ni nanay." Nang marinig ko ang sinabi ng aking anak, agad kong pinatigil ang sasakyan at sinabi ko sa kanya, "Kapag tumawag si nanay, sasabihin mo na dinala ako sa ospital si tatay. Huwag mong sabihin ito kahit kanino. Pero hayaan niyo akong ikwento kung paano kami napunta sa ganitong sitwasyon. Kung paano naging pinakamasamang araw ng buhay ko ang isang umaga na mukhang normal na normal. Nagsimula ang lahat ng maaga noong Huwebes na iyon. Gumising ako ng alas 6 tulad ng dati. Si Fernanda ay gising na. Nakakaiba dahil ayaw niya talagang magising ng maaga. Nakita ko siya sa banyo na nag-aayos ng maigi na matagal ko nang hindi nakikita. Suot niya ang kulay abo niyang damit na ginagamit lang sa mga espesyal na okasyon. Mas makapal ang makeop niya kaysa dati. Nang tanungin ko kung may mahalagang meeting ba siya bukod sa biyahe, sinabi niyang, mga kliyente raw na mahigpit at kailangan niya maganda ang impresyon. Tinanggap ko ang paliwanag niya nang walang dudang. Bakit naman ako magdududa? 23 taon na kaming kasal. May buhay na itinatag kami. May magandang anak, may maayos na routine. Ang tiwala ang pundasyon ng lahat. O iyon ang akala ko. Bumaba ako para magluto ng kape. Dumating si Fernanda sa kusina 5 minuto pagkatapos. Hila-hila ang maleta. Halatang kinakabahan siya. Makikita sa pagkilos ng kamay, sa pagdingin sa cellphone bawat 30 segundo, sa pagdingin sa oasan sa dingding paulit-ulit. Tinanong ko kung gusto niyang kumain ng agahan. Sinabi niyang hindi, kape lang. Sumasakit daw tiyan niya sa kaba dahil sa biyahe. Ininom niya ang kape ng nakatayo. Mabilis, walang lasa. Si Fernanda ay palaging hinahayaan ang kape ng dahan-dahan. Nakaupo habang nagkukwentuhan kami tungkol sa araw. Pero noong umagang iyon puro bilis. Pinapagising daw namin ng maaga si Allen. Kailangan raw nating umalis bago alas 8:30. Ang flight niya ay alas 11. Sinabi ko na marami pa tayong oras. 40 minuto lang ang biyahe papuntang paliparan. Nagmatigas siya. Mas gusto raw niyang mauna doon. Ayaw niya ng huling minutong abutan. Umakyat ako para gisingin si Allen. Dahan-dahang binuksan ang pinto ng kwarto niya at nagulat ako nang makitang gising na siya. Nakaupo sa kama. Nakatitig sa dingding na may kakaibang ekspresyon. Tinanong ko kung ayos lang ba siya. Tumango siya nang hindi ako tinitingnan. Sinabi ko na gusto ni nanay na magmadali kami para ihatid siya sa paliparan. Tumayo si Allen ng tahimik at diretso sa banyo. Karaniwan siyang nagrereklamo kapag ginigising ko ng maaga, lalo na sa bakasyon. Pero noong araw na iyon, wala, tahimik lang na pagsunod. Bumalik ako sa kusina. Si Fernanda ay nagte-text ng matindi sa cellphone. Nang lumapit ako, mabilis niyang isinilid ang cellphone sa bag. Ngumiti siya, ngiti na tense at hindi umabot sa mata. Humingi siya ng pabor. Kailangan raw naming dumaan sa supermarket papuntang paliparan. Nakalimutan daw niyang bumili ng pang-almusal ni Allen para sa linggo. Sinabi ko na ako na lang ang bibili pagkatapos siyang ihatid. Nagmatigas siya. Mahalaga daw gawin ngayon. May mga specific na kailangan ni Allen at gusto niyang siguraduhin. Kakaiba. Hindi naman siya ganito ka-espesipiko sa pamimili dati. Karaniwan pinagkakatiwalaan niya ako sa bibilhin. Pero pumayag ako. Wala pa akong dahilan para magduda noon. Bumaba si Allen na nakaayos at ready sa record na 10 minuto. Ganap na hindi normal sa kanya. Tiningnan siya ni Fernanda nang may ekspresyon na hindi ko maunawaan. May kung ano sa mata niya. Guilt ba? Takot? Hindi ko alam, pero naroon. Sumakay kami sa sasakyan. Si Fernanda sa harap kasama ako. Si Allen sa likod. Nagsimula ang biyahe ng tahimik. Sinusubukan kong magkwentuhan tungkol sa meetings, sa mga kliyente, sa hotel na tutuluyan niya. Sumagot siya ng maikli. Tumingin sa labas ng bintana sa buong biyahe, habang hawak ang cellphone na parang naghihintay. Pagdating sa paliparan, tinulungan ko siyang ibaba ang maleta. Mabilis kaming nagbeso-beso, masyadong mabilis, parang gusto niyang umalis agad. Sinabi ko na mag-ingat siya at tumawag pagdating. Tumango siya, kinuha ang maleta at tumakbo, halos papasok sa terminal. Kami ni Allen ay natigilan sandali. Tiningnan ko siya. Mamasa-masa ang mata. Tinanong ko kung nalulungkot siya dahil alis si nanay. Walang sagot. Naglakad lang papuntang sasakyan at sumakay sa likod. Pinaandar ko. Makapal ang katahimikan.
Hindi komportable, mabigat. Sinubukan kong magpatugtog ng musika. Pinatay ni Allen. Sabi niya sumasakit ulo niya. 10 minuto, 15, 20. Tuwing titingnan ko sa rearview mirror, pareho pa rin ang mukha niya. Parang iniisip ang isang bagay na masyadong malaki para sa edad niya. Hindi ko na kinaya. Huminto ako sa gilid ng kalsada. Pinatay ang makina at humarap sa kanya. Allen, sabihin mo sa akin kung ano ang problema mo. Mula kaninang umaga ay kakaiba ka. Tumingin siya pababa. Nanginginig ang kamay niya sa hita. Nilunok ang laway. Binuka ang bibig pero walang lumabas. Hinintay ko. Hindi ko siya pinilit. May bahagi sa akin na alam na ang sasabihin niya ay sisirain ako. Sa wakas nagsalita siya. Halos bulong ang boses niya. Tatay, pwede po ba tayong matulog sa ibang lugar? Ayaw ko pong umuwi sa bahay. Bigla akong nataranta. Bakit, anak? Ano ang nangyari? Nagsimulang tumulo ang luha sa pisngi niya. May nakita ako kaninang umaga. Isang bagay na hindi dapat makita. Natigilan ako. Ano ang nakita mo, Allen? Umiiyak na sabi niya. Nakita ko po kung ano ang ginagawa ni nanay. Tumigil ang mundo. Ang mga salita ni Allen ay umalingaw-ngaw sa isip ko paulit-ulit. Nakita ko po kung ano ang ginagawa ni nanay. Sinubukan kong pakikalmahan ang sarili. Hindi hayaang lamunin ng takot na umaakyat sa lalamunan ko. Huminga ako ng malalim at inilagay ang kamay sa balikat niya. Allen, tingnan mo ako. Kailangan kong ikwento mo ng eksakto kung ano ang nakita mo. Dahan-dahan. Walang takot. Nandito ako sa iyo. Itinaas ng anak ko ang tingin. Pula ang mata niya. Puno ng luha na hindi tumitigil. Pinunasan niya ang mukha gamit ang manggas ng hoodie at nagsimulang magkwento sa pagitan ng higbi. Kaninang umaga, nang bumaba ako mula sa kwarto, nasa kusina ka na pong naghahanda ng kape. Sinabi sa akin ni nanay, kagabi na kailangan ko raw ang aking pulang sports bag dahil gagamitin niya sa biyahe. Iniwan ko raw ito sa kwarto niya ilang araw na ang nakalipas pagkatapos ng football practice. Tumango ako, hinihikayat siyang ituloy. Bawas salitang lumalabas sa bibig niya ay parang kutsilyong dahan-dahang sumusaksak sa dibdib ko. Umakyat ako para kunin ang bag. Medyo bukas ang pinto ng kwarto, hindi sarado ng tuluyan. Papasok na sana ako nang makarinig ng mga boses. Akala ko nagtetelepono si nanay. Sumilip ako ng kaunti, walang ingay. Huminto si Allen. Nanginginig ang katawan niya. Binigyan ko ng oras. Hindi ko siya tinulak. Alam kong sinisira rin siya nang sasabihin niya gaya ng sa akin. Hindi siya nag-iisa, tatay. May lalaki siya sa banyo. Nakita ko sa salamin. Si nanay ay napakalapit sa kanya, sobrang lapit. At may kamay siya sa baywang niya. Parang hinugot ang hangin sa baga ko. Hinigpitan ko ang hawak sa manibela hanggang pumuti ang mga daliri. Gusto kong sumigaw, gusto kong sirain ang isang bagay. Pero nasa harap ko ang anak ko. Takot, nalilito, kailangan niya akong maging matatag. Nakita mo ba kung sino ang lalaki? Nakilala mo ba? Umiling si Allen. Hindi ko po nakita ng maayos, likod lang. May puting polo. Nang maintindihan ko kung ano ang nakikita ko. Natakot ako at tumakbo pababa ng mabilis pero walang ingay. Kaya nakaupo ako sa kwarto nang umakyat ka para gisingin ako. Hindi ako nakatulog ulit. Nakaupo lang ako doon sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari. Nagsimulang magkaroon ng saysay ang lahat. Ang pagmamadali ni Fernanda, ang kaba, ang pagpilit na umalis ng maaga, ang sobrang make-up, ang paulit-ulit na pagtingin sa cellphone. Hindi dahil sa biyahe, kundi dahil kailangan niyang umalis kami. Kailangan niyang walang tao sa bahay para makalabas ang lalaki nang hindi napapansin. Kaya pala pinapunta kanya sa supermarket kaninang umaga. Bigla kong naalala at tinanong. Tumango si Allen. Sinabi niyang bumili ng tinapay at juice. Pero nang bumalik ako, 10 minuto lang ang nakalipas. Siguro akala niya matatagalan ako. Kaya pinabili pa niya ako ng iba. Mga bagay na hindi naman kailangan. Gusto niyang matagal ako sa labas. Nagsimulang maghalo ang galit sa sakit. Ang asawa ko, ang babaeng kasama ko sa pagbuo ng buhay, ang nanay ng anak ko, nagdala ng ibang lalaki sa bahay natin, sa kwarto natin, habang ako nasa baba naghahanda ng kape na walang kamalay-malay. Tatay, mali ba akong nagsabi sa iyo? Tanong ni Allen na nanginginig ang boses. Si nanay po iyon. Ayaw ko pong mag-away kayo. Ayaw ko pong maghiwalay kayo. Pero hindi ko rin po kayang itago. Pinapatay ako sa loob. Humarap ako ng buo sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Pinakamahigpit na kaya ko. Ang anak kong 12 taong gulang ay hindi dapat dumaan sa ganito. Hindi dapat siya magdala ng ganitong sekreto na kahit ako bilang matanda ay hirap intindihin.
Walang mali ang ginawa mo, Allen. Kabaligtaran. Tama kang sinabi mo sa akin ang totoo. At pakinggan mo ako ng mabuti. Wala sa iyo ang sisi nito. Wala. Naiintindihan mo ba? Tumango siya sa dibdib ko. Nanatili kami doon ng ilang minuto. Ako sinusubukang kontrolin ang bagyo sa loob ko. Siya pinapalaya ang bigat na daladala niya, mag-isa ng maraming oras. Nang maghiwalay kami, pinunasan ko ang luha niya gamit ang kamay ko. Tiningnan ko siya sa mata at gumawa ako ng desisyon. Isang desisyon na magbabago ng lahat. Allen, kailangan kong ipangako mo sa akin ang isang bagay na mahalaga. Kapag tumawag si nanay, dahil tatawag siya pagkadapo ng eroplano, kikilos ka ng normal. Sasabihin mo na bigla akong naospital, na sumakit ako sa daan pauwi at kailangan naming dumaan sa ospital. Wala nang iba. Huwag mong sabihin sa kahit kanino kung ano ang nakita mo. Kahit sa mga kaibigan mo, sa lola, sa kahit kanino. Kaya mo ba yon para sa akin? Naguluhan si Allen. Bakit ko po siya pagdadagdagan ng kasinungalingan? Dahil kailangan ko ng oras para mag-isip. Para alamin kung ano talaga ang nangyayari. At kung malaman niyang may alam ako, magbabago ang ugali niya. Magiging alerto siya. Kailangan niyang maging kampante. Akalain na ligtas ang sekreto niya. Naniniwala ka ba sa akin? Nagdalawang isip siya sandali. Pagkatapos tumango ng dahan-dahan. Naniniwala ako sa iyo, tatay. Pinaandar ko ulit ang sasakyan. Pero hindi na pauwi. Sinabi ko kay Allen na magpapalipas kami ng araw sa labas. Kailangan namin ng oras para iproseso ito ng magkasama. Nagmaneho ako hanggang sa maliit na restaurant sa labas ng lungsod. Tahimik na lugar kung saan makakausap kami ng walang istorbo. Habang nagmamaneho, libu-libong iniisip ang utak ko. Ipinagganulo ako ni Fernanda sa pinakamasamang paraan sa sarili naming bahay, habang ang anak namin ay ilang metro lang ang layo. Sobrang kawalan ng respeto, hindi matiis na sakit. Pero mas malakas kaysa lahat ay ang determinasyon na nagsisimula sa loob ko. Hindi ko siya konfrontahin agad. Hindi ako sasabog sa galit na bulag. Magiging matalino ako. Alamin ko ang buong katotohanan. Sino ang lalaki na iyon? Gaano katagal ito? Gaano kalalim ang kasinungalingan? At kapag mayroon na akong lahat ng sagot, kapag may konkretong ebidensya na hindi niya matatanggi, saka ako kikilos. Pero hindi bago noon. Tumunog ang cellphone ko. Si Fernanda. Tiningnan ko si Allen. Naintindihan niya. Hinintay kong tumunog ng 3 beses bago sumagot. Kailangan kong kontrolin ang boses ko. Siguraduhin na hindi nanginginig o puno ng galit. Huminga ako ng malalim at sinagot. Hello, mahal. Nakarating ka na ba? Masigla. Relaxed ang boses ni Fernanda. Masyadong relaxed para sa isang taong nagtaksil lang ilang oras na ang nakalipas. Kakadapo lang. Tahimik ang flight. Kamusta kayo ni Allen? Nakauwi na ba kayo? Tiningnan ko ang anak ko sa rearview mirror. Binigyan ko siya ng senyas. Ayos lang kami. Well, may kaunting problema nga. Tahimik sa kabilang linya. Naisip ko siyang nagiging tense. Ano ang nangyari? Ayos lang ba kayo? Ayos si Allen. Ako, bigla akong sumakit sa daan pauwi. Sobrang sakit sa dibdib. Nahihiyapan huminga. Natakot si Allen, kaya dumaan kami sa ospital. Nandito kami ngayon sa emergency. Narinig ko ang mabilis na paghinga ni Fernanda. Ano? Ayos ka ba? Ano ang sinabi ng doktor? Seryoso ba? Tunay ang pag-aalala niya. Lalong nagalit ako. Paano niya nagagawa ang pag-arte? Paano niya maging perpektong asawa ng ilang oras lang ang nakalipas ay may ibang lalaki sa kwarto natin? Nagpapatest pa rin sila. Ginawa nila akong ECG, blood test. Sabi nila baka stress lang. Baka may kaugnayan sa presyon. Hindi pa sigurado. Diyos ko, Teddy, gusto mo bang umuwi ako? Pwede akong sumakay sa susunod na flight. Hindi ko alintana mawala ang meetings. Sandali, may bahagi sa akin na gustong maniwala. Gustong isipin na baka mali ang intindi ni Allen. May lohikal na paliwanag. Pero naalala ko ang mga detalye. Ang pagmamadali, ang kaba, ang lalaki sa kwarto natin. Habang ako naghahanda ng kape ng walang dudang. Hindi na kailangan. Malamang ilalabas na ako sa ilang oras. Kasama ko si Allen. Ayos lang kami. Ikaw mag-focus sa meetings mo. Mahalaga iyon. Pero Teddy, seryoso, ayos lang ako. Basta takot lang iyon. Siguro pagod na naipon. Alam mo namang stressed ako lately sa trabaho. Nagdalawang isip siya sandali. Pwede ba akong makipag-usap kay Allen? Ibinigay ko ang cellphone sa anak ko. Kinuha niya nang nanginginig ang kamay. Binigyan ko ng senyas na okay lang. Huminga si Allen ng malalim bago magsalita. Hello, nanay.
Hindi ko narinig ang sinasabi ni Fernanda. Pero nakikita ko ang ekspresyon ni Allen. Tumango siya, sinasabing, medyo maputla si tatay, pero sinabi ng doktor na hindi seryoso. Natakot siya pero kalmado na. Ang anak ko ay nagsisinungaling para sa akin. Isang batang 12 ang taon ay kailangang magsinungaling para protektahan ako mula sa katotohanan na nilikha ng sarili niyang nanay. Iyon ang higit na sumira sa akin kaysa kahit ano. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinalik sa akin ni Allen ang cellphone. Gusto daw makipag-usap ulit sa akin. Kinuha ko. Teddy, ako mo na kapag lumala o may sinabi ang doktor na nakakaalarma. Tatawagan mo ako agad. Hayaan mo akong makausap ang doktor kapag lumabas ang resulta. Pangako ko, ngayon umalis ka na. Siguro pupunta ka na sa hotel. Huwag kang mag-alala sa amin. Kontrolado ang lahat. Nagpaalam kami. Binaba ko ang tawag at inihiga ang cellphone sa upuan sa harap. Nanginginig ang kamay ko. Tinitingnan pa rin ako ni Allen mula sa likod. Ginawa ko ng maayos, tatay. Ginawa mo ng perpekto, anak. Perpekto. Nagmaneho ako ng tahimik hanggang sa maliit na restaurant na kilala ko sa labas. Tahimik na lugar na hindi namin napupuntahan. Walang nakakakilala sa amin. Kailangan namin ng espasyo para mag-isip, iproseso, maglano. Umupo kami sa likod na mesa. Nag-order ako ng pagkain kahit wala kaming gana. Naglalaro si Allen ng tissue. Tupi-tupi at balik-balik ng kinakabahan. Tatay, ano ang gagawin mo? Simple ang tanong, pero mabigat. Tiningnan ko ang anak ko, 12 pa lang, bata pa. Kailangan pa niya ng matatag na pamilya, mga magulang na nagmamahal, bahay na ligtas. Alamin ko ang buong katotohanan. Alamin ko kung sino ang lalaki na iyon. Gaano katagal ito? Gaano kalayo na ito? At kapag may sagot na ako sa lahat, gagawin ko ang tamang desisyon. Pero hindi ako aksyon ng bigla. Hindi ako gagawa ng pagsisihan ko mamaya. Magdidiborsyo kayo. Tinamaan ako ng bala ang tanong. Tinitingnan ako ni Allen nang may natitirang kawalang malay sa mata. Umaasa na maayos ko pa ito kahit paano. Umaasa na hindi mawawasak ang pamilya niya. Hindi ko alam, Allen. Tapos na, hindi ko talaga alam. Pero ang ipinapangako ko sa iyo ay kahit anong mangyari. Tayo ni tatay ay magiging ayos. Ikaw ang priority ko. Laging. Dumating ang pagkain. Kumain kami ng tahimik. Bawat isa nawawala sa sariling iniisip. Ako iniisip ang mga nakaraang buwan. Naghahanap ng mga senyales na binabaliwala ko. Ilang beses siyang umalis ng maaga sa trabaho. Ilang last-minute meetings. Ilang gabi na umuwi ng huli na may amoy ng mamahaling pabango na ginagamit lang sa espesyal na okasyon. Nagsisimula ng magkasya ang mga piraso. Ang mga text na binubura agad. Ang mga tawag na sinasagot sa ibang kwarto. Ang mga pagkakataon na ibinabaligtad ang cellphone kapag pumapasok ako. Lahat ay naroon sa harap ko at pinili kong maniwala kaysa magduda. Pagkatapos kumain, sinabi ko kay Allen na pupunta kami sa bahay ni Lola sandali. Doon siya nakatira, 2 blok lang mula sa bahay namin. Sa maliit na bahay na binili ko para sa kanya pagkatapos mamatay ni Lolo 5 taon na ang nakalipas. Si Naomi ay 70 na pero matatag pa. Matalino, may matigas na ugali na minana ko. Nagmaneho ako roon. Binuksan niya ang pinto nang may ngiti na nawala nang makita ang mukha namin. Ano ang nangyari? Ayos lang ba kayo? Kailangan naming makitulog sa iyo sandali. Pakiusap, huwag munang magtanong. Ipapaliwanag ko pag wala si Allen. Tiningnan kami ni Naomi. Binasa ang sitwasyon gamit ang intuisyon ng ina na hindi nagkakamali. Tumango siya at pinapasok kami. Sinabi niya kay Allen na pwede siyang pumunta sa guest room. May tea at libro doon. Dahan-dahang umakyat ang anak ko. Hila-hila ang paa. Nang kami lang, naghain si mama ng kape at umupo sa harap ko. Ikwento mo. At ikinuwento ko lahat. Bawat detalye na sinabi ni Allen. Ang pagtataksil, ang kasinungalingan, ang lalaki sa kwarto namin, ang mga senyales na binabaliwala ko. Tahimik na nakinig si mama. Walang putol. May seryosong ekspresyon na ginagamit niya kapag seryoso ang bagay. Nang matapos ako, hinawakan niya ang kamay ko. Ano ang kailangan mo sa akin? Oras, espasyo para mag-isip. Lugar kung saan ligtas si Allen, habang inaalam ko ang totoo. Nandito kayong dalawa. Pwede kayong manatili hanggat kailangan. Pero Teddy, pakinggan mo ako. Kapag nalaman mo na ang buong katotohanan, kapag may ebidensya ka na, kailangan mong kumilos ng malamig ang ulo. Huwag hayaang kontrolin ka ng galit. Isipin si Allen. Isipin ang future mo. Tumango ako. Alam kong tama siya. Ang galit ay apoy na makakasunog ng lahat kung hindi ko kontrolin. Pero alam ko rin na ang apoy na iyon, kung itutok ng tama,
ay magiging sandigan para linisin ang buhay ko sa lahat ng ito. Noong gabing iyon, nakahiga sa sofa ni Mama habang nakatitig sa kisame. Gumawa ako ng unang konkretong desisyon. Kinabukasan magsisimula ako ng investigasyon. Kukuha ako ng profesional. Titingnan ang bank accounts. Maghahanap ng totoong ebidensya. Akala ni Fernanda ligtas ang sekreto niya. Akala niya sapat na siyang maingat. Pero nagkamali siya ng malaki. Minamaliit niya ang sariling anak, at ang pagkakamaling iyon ay magiging mahal ang bayad. Kinabukasan gumising ako ng maaga. Halos walang tulog. Tuwing ipipikit ko ang mata, nakikita ko ang imaheng inilarawan ni Allen. Si Fernanda kasama ang lalaki sa kwarto namin, sa sagradong espasyo natin. Umaakyat ulit ang galit sa lalamunan ko tulad ng asido. Pero pinilit kong huminga ng malalim. Hindi ako maaring hayaang lamunin ng emosyon. Kailangan kong mag-isip ng malinaw. Bumaba ako sa kusina. Gising na si Mama. Naghahanda ng kape tulad ng dati. Naghain siya ng tasa ng walang salita. Umupo kami ng tahimik sandali. Nakikinig sa pag-akyat ng mga ibon sa labas. Alam mo na ba kung ano ang gagawin mo? Tanong niya sa wakas. Kukuha ako ng private investigator. Kailangan kong malaman kung sino ang lalaki na iyon. Gaano katagal ito, kung fling lang ba? Tumango si Mama. May kilala ako. Dating detective na ngayon ay private cases. Ernesto ang pangalan. Maingat, propesyonal at mabilis. Tinulungan niya ang kapitbahay nang magduda sa partner na nagnanakaw ng pera sa negosyo. Natapos lahat sa loob ng 1 linggo. Pwede mo bang ibigay ang number niya? Ibibigay ko ngayon. Pero Teddy, hindi mura ang ganito. May sapat akong ipon. Naisip ko ang joint account namin. Matagal na naming pinagsasama ang pera. May savings, investments, transparent na buhay pinansyal. O iyon ang akala ko. Ngayon napapansin ko na malamang may mga hindi ko alam. Mga lihim na gastos, kakaibang withdrawals. May personal account ako mula sa freelance days ko. May humigit kumulang 400,000 doon na hindi alam ni Fernanda. Iyon ang para sa sorpresa na biyahe sa anniversary namin susunod na taon. Ang ironya ay tumama sa akin tulad ng sampal. Nagtitipid ako ng lihim para bigyan siya ng romantikong sorpresa, habang siya ay gumagamit ng kasal namin bilang takip para makipagkita sa ibang lalaki. Ibinigay sa akin ni Mama ang number ni Ernesto. Tinawagan ko agad. Sumagot ang lalaki na may malalim at kalmadong boses sa ikatlong ring. Magandang umaga. Si Ernesto Villarreal ito. Magandang umaga, si Teddy ito. Binigay sa akin ni Naomi Castillo ang number mo. Kailangan ko ng serbisyo mo. Kaso ng infidelity. Nagulat siya sa diretso ko. Siguro dahil sa maraming taon sa trabaho. Kilala na niya ang tono ng desperasyon sa boses ng niloko. Naiintindihan ko. Pwede ka bang pumunta sa opisina ko ngayong hapon? Mga 3:00. Kailangan kong dalhin mo ang lahat ng impormasyon mo. Litrato, number, routine, anumang detalye na makakatulong. Nandiyan ako. Binaba ko at tiningnan si Mama. Inilagay niya ang kamay sa akin. Lalagpasan mo ito. Mas matatag ka kaysa sa akala mo. Bumaba si Allen 1 oras pagkatapos. May madilim na bilog sa ilalim ng mata. Halatang hindi rin siya nakatulog ng maayos. Naghanda ko ng almusal habang inaaliw siya ni Mama sa mga kwento noong bata pa ako. Sinusubukan naming panatilihin ang kaunting normalidad para sa kanya. Kahit wala na talagang normalidad. Pagkatapos ng almusal, sinabi ko kay Allen na magpapalipas siya ng araw kasama si Lola. May asikasuhin ako tungkol sa trabaho at sa peking health issue namin. Naintindihan niya. Niyakap niya ako ng mahaba bago ako umalis. Mag-ingat, tatay. Lagi, anak. Umalis ako sa bahay ni Mama at nagdire-diretso sa amin. Kailangan kong suriin ang ilang bagay bago ang meeting kay Ernesto. Kailangan kong magsimula ng ebidensya. Isang bagay na magagamit niya bilang simula. Pagpasok ko, iba ang pakiramdam ng bahay. Walang laman, malamig. Parang alam ng mga dingding kung ano ang nangyari sa loob. Dire-diretso akong umakyat sa kwarto namin. Binuksan ang closet ni Fernanda. Sinuri ko ang mga gamit niya ng maingat. Nakita ko ang 3 damit na hindi ko kilala. Mamahalin, elegante, mula sa mga brand na sinasabi niyang masyadong mahal dati. Tiningnan ko ang tags. Lahat binili sa nakaraang 4 na buwan. Pumunta ako sa bedside table niya. Binuksan ang drawer. May pabango na hindi ko nakita sa bahay dati. Binuksan ko. Iyon ang amoy niya kahapon sa paliparan. Ibang pabango sa ginagamit niya kapag kasama ako. Bumaba ako sa opisina ko. Binuksan ang komputer at pumasok sa online banking namin. Pinagsasama namin ang passwords. Wala akong dahilan para magduda dati. Pero ngayon,
Tinitingnan ang mga transaksyon sa nakaraang 6 na buwan. Nakita ko ang pattern. Mga withdrawal ng cash bawat 2 linggo. Paehong halaga. Iisa 0, 000. Sapatos na hindi masyadong mapansin. Pero pare-pareho para maging suspect. Kabuuan, halos 250,000 ang lumabas sa account namin sa 6 na buwan. Pera na kinuha niya at hindi niya binanggit sa akin. May mga bayad din sa mamahaling restaurant, mga lugar na hindi namin napuntahan magkasama, mga bayad sa hotel sa lungsod. Bakit kailangan ng hotel kung nakatira naman kami rito? Maliban kong naramdaman ko ang pagsusuka, pinrint ko ang lahat ng statement, itinupi at inilagay sa envelope. Ebidensya numero 1. Sinuri ko rin ang personal credit card niya. Ang sinasabi niyang para sa work expenses lang. Doon din may sunod-sunod na bayad sa mamahaling tindahan ng damit, alahas, restaurant. Ang ilan sa mga dete ay kapag sinasabi niyang may late meeting sa trabaho. Pinrint ko rin, inilagay sa envelope. Naghanap ulit sa closet niya. Mas maingat ngayon. Sa likod ng mga show boxes, may maliit na box na hindi ko kilala. Binuksan ko. Sa loob ay kwintas na pilak na may pendant na hugis puso. Hindi yon galing sa akin. Binuksan ko ang pendant. May nakasulat na Forever. M. Isang pangalan na nagsisimula sa M. Martin. Marco. Sino man iyon, may initial na ako. Kinunan ko ng litrato ang kwintas mula sa lahat ng anggulo. Hindi ko inalis sa bots. Kailangan niyang maniwala na buo pa rin ang lahat. 2:00 na ng hapon. 1 oras na lang bago ang meeting kay Ernesto. Nagdesisyon akong gawin ang huling bagay. Tinawagan ko ang phone company at hiniling ang detailed call logs ni Fernanda sa nakaraang 6 na buwan. Sinabi nila kailangan ng special authorization. Ipinaliwanag ko na ako ang account holder. Ako ang nagbabayad ng bills. Kailangan ko para sa legal reasons. Pagkatapos ng 20 minuto ng pagpipilit, pumayag silang ipadala sa email ko sa loob ng 24 na oras. Sa lahat ng impormasyong nakalap, nagmaneho ako sa opisina ni Ernesto. Nasa lumang building ito, pero maayos sa sentro ng lungsod. Ikatlong palapag, room 305. Kumatok ako. Inanyayahan akong pumasok. Sa loob ay isang lalaki mga 60 taong gulang. Kulay abo ang buhok. Salamin na nakasabit sa lig. Seryoso pero mabait ang mukha. Teddy, siguro. Salamat sa pagdanggap, kahit maikli ang notice. Umupo ka. Ikwento mo lahat mula simula. At ginawa ko. Ikinuwento ko tungkol kay Allen, sa nakita niya, sa kakaibang umaga, tungkol kay Fernanda at sa ugali niya. Ipinakita ko ang bank statements, litrato ng kwintas, sinabi tungkol sa phone logs na darating. Tahimik na nakinig si Ernesto, sumusulat sa lumang notebook. Nang matapos ako, sumandal siya sa upuan at tiningnan ako sa ibabaw ng salamin. Ang asawa mo ay naging pabaya. Mabuti iyon para sa atin. May lover siya at hindi gaanong maingat sa pagtatago ng ebidensya. Base sa sinabi mo at sa nakikita ko, tatakbo sa 4 hanggang 6 na buwan ang relasyong ito. Sapat na para maging comfortable sila. Sapat na para magkamali. Ano ang kailangan mo sa akin? Mga litrato ng asawa mo, anumang info sa work routine niya, pangalan ng kolegyes kung alam mo, at access sa phone logs kapag dumating. Sa ganitong paraan, makikilala ko ang lover sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos, depende sa iyo kung ano ang gusto mong gawin. Pwede kong bigyan ka lang ng identity o pwede kong kumuha ng pictorial evidence, mga encounter, lugar, specific dates. Gusto ko ng lahat, bawat detalye, bawat ebidensya. Kapag kinaharap ko si Fernanda, ayaw kong magkaroon siya ng paraan para itanggi. Tumango si Ernesto. Naiintindihan ko. Ang bayad ko ay 100,000 na down payment, loss expenses. Depende sa kahirapan ng kaso. Baka kailanganin pa ng 1 o 2,000 pa. Mukha bang reasonable? Mukhang reasonable. Kinuha ko ang personal checkbook at binigyan siya ng 150,000 na check. Ituring mo itong advance. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Kinuha ni Ernesto ang check at ibinigay ang simple na kontrata. Binasa ko ng mabilis. Ayos lahat. Pinirmahan ko. Isang huling bagay, sabi niya habang iniimbak ang kontrata. Sa panahon ng investigasyon, mahalagang kumilos ka ng ganap na normal sa asawa mo. Walang confrontation, walang sarcastic na komento, walang makakaalerto sa kanya na may alam ka. Kaya mo ba? Kaya ako. Tatawagan kita kapag may konkretong bagay na ako. Samantala, ipadala mo ang phone logs kapag dumating. Lumabas ako ng opisina na may kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Sa unang pagkakataon mula kahapon, ay parang may kontrol ako sa sitwasyon. Hindi ako nag-iisa, hindi ako kumikilos ng pabigla-bigla.
Methodical ako, matalino, strategic. Naglaro ng marumi si Fernanda, nagsinungaling, nanloko, nagdaksil. Pero ako ay maglalaro ng mas matalino at kapag oras na para ipakita ang mga baraha ko, wala siyang takas. Ang susunod na 3 araw ay pinakamahirap sa buhay ko. Hindi dahil sa mga natutuklasan, kundi sa pag-arte na kailangan kong gawin. Tumatawag si Fernanda 2 beses sa isang araw mula sa biyahe niya, umaga at gabi. Bawat tawag ay perpektong pag-arte sa bahagi ko. Ikinukwento ko ang peking recovery mula sa ospital. Sinabi ko na sinabi ng doktor na stress lang. Ayos na kami ni Allen at nananatili sa bahay ni Mama para alagaan ako sandali. Mukhang na-relieve si Fernanda. Nag-alala pero na-relieve. Tinatanong niya ang detalye ng kalusugan ko. Pinapaalala ang vitamins. Sinasabing miss na miss niya ako at sumasagot ako ng tamang salita, tamang tono, habang sa loob ay naghihirap ang tiyan ko. Nakikipag-usap din si Allen sa kanya. Naging artista ng mahusay ang anak ko. Ikinukwento niya ang mga laro sa bahay kasama si Lola, ang mga pelikulang pinapanood namin, ang kinakain namin. Hindi niya binabanggit ang atensyon. Hindi niya iniiwan kahit anong hint na alam namin ang sekreto niya. Sa ikalawang araw pagkatapos ng meeting kay Ernesto, dumating ang phone logs. I-download ko at sinuri agad. Naroon na. Isang number na paulit-ulit, maikling tawag sa araw, mas mahabang tawag sa gabi, kadalasan pagkatapos ng alas 11, kapag tulog na ako. Hindi na mapagkakamalan ang pattern. I-forward ko lahat kay Ernesto. Sumagot siya 2 oras pagkatapos. May number na ako. Nagtatrabaho ako para malaman ang may-ari. You-update kita bukas. Hindi ako makatulog ng mahimbing noong gabi. Alam kong kinabukasan may pangalan na ako. Mukha. Totoong identity ng lalaking sumira sa kasal namin. Kinabukasan tinawagan ako ni Ernesto. Pwede kang pumunta sa opisina. May impormasyon na ako. Dumating ako sa loob ng 20 minuto. Pumasok ako at may mga dokumento na sa mesa niya. Umupo ako sa harap niya at naghanda sa pinakamasama. Ang number ay kay Martin Reyes, 45 taong gulang. Trabaho sa parehong kumpanya ng asawa mo. Sales manager ng regional department. Divorce 2 taon na, walang anak. Parang sinuntok ako sa tiyan. Hindi estranghero, kasamahan niya sa trabaho. Malamang kilala na niya ng maraming taon. Kasama sa meetings, tanghalian, projects. At hindi ko man lang pinaghihinalaan. Inilapit ni Ernesto ang litrato sa mesa. Printout mula sa professional social media. Martin Reyes, may itim na buhok, athletic build, may confident na ngiti. Mukhang successful, sigurado sa sarili. Ang klaseng lalaki na alam kung ano ang sasabihin para makuha ang isang babae. May iba pa, sabi ni Ernesto. Sinuri ko ang bank movements niya. 3 buwan na ang nakalipas. Nag-rent siya ng maliit na apartment sa north side ng lungsod. Discreet na lugar. Sabi ng mga kapitbahay, halos wala siya doon. Pero kapag dumating, kasama lagi ang parehong babae. Ipinakita ko ang litrato ng asawa mo sa isang kapitbahay gamit ang dahilan na survey ng building. Agad niyang kinilala. Sabi niya regular na pumupunta ang babae sa litrato tuwing Martes at Huwebes ng hapon. Nanatili ng 2 o 3 oras tapos umalis. Martes at Huwebes, ang mga araw na sinasabi ni Fernanda na may importanteng kliyente meetings na umaabot hanggang gabi. Ang mga araw na umuwi siya pagkatapos ng alas 8. Laging may perpektong dahilan tungkol sa traffic o komplikadong negosasyon. Gusto mo bang kumuha ako ng pictorial evidence? Tanong ni Ernesto. Pwede bang bantayan ang apartment? Kumuha ng litrato nila na pumapasok at lumalabas ng magkasama. Magagamit iyon kung isinasaalang-alang mo ang diborsyo. Naisip ko, may bahagi sa akin na gustong makita ang mga litrato. Kailangan ko ng final visual confirmation. Pero may bahagi ring alam kong sapat na ang meron ako. Ang bank statements, ang kwintas, ang phone logs, ang testimony ng kapitbahay. Lahat ay tumuturo sa parehong kakilakilabot na katotohanan. Gusto ko ang mga litrato, pero hintayin mo hanggang makauwi siya mula sa biyahe. Bumalik siya kinabukasan. Bigyan mo siya ng ilang araw para bumalik sa normal na routine. Pagkatapos, kumuha ng maraming litrato hanggat kaya mo. Naiintindihan. May iba ka pa bang kailangan? Isa, kailangan kong malaman kung sa pangalan niya ang apartment o sa kanya. Kung may inilagay siyang pera doon. Tala ni Ernesto. Alamin ko. May sagot ako sa 2 araw. Lumabas ako ng opisina na may halo-halong emosyon. May pangalan na ako, may mukha, may lokasyon ng kanilang lihim na pugat. Bawat piraso ng puzzle ay nahuhulog sa lugar at habang lumalaki ang nalalaman ko, lalong lumilinaw kung gaano kabalangkas ang kasinungalingan. Hindi ito one-night mistake, hindi moment of weakness.
Ito ay planadong relasyon, pare-pareho, tumagal ng buwan. Si Fernanda ay nagtayo ng buong parallel life, habang ako ang nag-alaga ng tahanan, ng anak, ng pamilya. Bumalik ako sa bahay ni Mama. Si Allen ay nasa hardin naglalaro kasama ang aso ng kapitbahay. Pagkakita sa akin, tumakbo siya palapit. Tatay, may nalaman ka ba? Ayaw kong bigyan ng sobrang detalye ang anak ko. Pero ayaw ko ring magsinungaling. Alam ko na kung sino at kinokolekta ko ang lahat ng kailangan kong impormasyon. Malapit nang matapos ito, Allen, pangako ko. Lumabas si Mama mula sa bahay. Pinupunasan ang kamay sa kusina trapo. Tiningnan niya ako at agad niyang alam na may balita. May natuklasan ka na. Lahat. Noong gabing iyon, habang natutulog si Allen, ikinuwento ko kay Mama ang bawat detalye. Ang pangalan ni Martin, ang apartment, ang regular na pagkikita tuwing Martes at Huwebes, ang mga detalyadong kasinungalingan. Lalong lumubha ang ekspresyon ni Mama. Ang babaeng iyon ay nagkulang ng respeto sa pinakamasamang paraan. Sabi niya sa wakas. Hindi lang sa iyo, kay Allen, sa pamilyang ito. Napagdesisyunan mo na ba kung ano ang gagawin mo? Hindi pa. Gusto ko munang makuha ang lahat ng ebidensya. Gusto kong siguradong sigurado sa bawat detalye bago ko siya harapin. Dahil kapag ginawa ko iyon, walang balikan pa. Matatapos ang kasal, matatapos ang lahat. Tumango si Mama. Tama iyon. Hindi ka pwedeng manatili sa kasal sa taong nagtaksil ng ganito. Pero Teddy, isipin si Allen. Isipin kung paano mo haharapin ito sa kanya. Kakailanganin niya ng maraming suporta. Alam ko. Kaya gusto kong gawin ng tama. Walang sigawan, walang sobrang drama. Ihaharap ko siya sa ebidensya. Hihingin ko ang diborsyo at sisiguraduhin na magkakaroon si Allen ng pinakamabuting buhay pagkatapos nito. Kinabukasan, tumawag si Fernanda ng mas maaga kaysa dati. Masigla ang boses. Mahal, mas maganda sa inaasahan ang mga meeting. Nakasara kami ng 3 malaking kontrata. Masaya ang boss ko. Sabi niya baka may special bonus ako ngayong quarter. Mabuti. Congratulations. Kamusta ka na? Mas maayos ka na ba? Mas maayos. Siguro tama si Mama mo. Pahinga lang talaga ang kailangan ko. Sobrang saya ko. Alam mo, iniisip ko. Pagbalik ko, paano kung lumabas tayo mag-isa sa hapunan? Tulad ng dati, maiwan natin si Allen kay Mama isang gabi. Kailangan nating mag-reconnect. Sobrang ironya. Gusto niyang mag-reconnect habang may relasyon sa ibang lalaki. Gusto niyang lumabas sa hapunan kasama ako na parang walang nangyayari. Na parang hindi siya nasa lihim na apartment kasama ang lover ilang linggo lang ang nakalipas. Sage. Mukhang maganda. Perfecto. Mahal kita, Teddy. Miss na miss kita. Sinusunog ako ng mga salita. Paano niya nasabi na mahal niya ako? Paano niya masabi iyon habang nanloko siya sa pinakamasamang paraan? Ako rin ay nagsinungaling. Binaba ko ang tawag at nakatitig sa dingding ng matagal. Sa 2 araw, babalik si Fernanda. Sa 1 linggo may mga litrato na ako. Sa 10 araw, siguro 2 linggo, may lahat ako ng kailangan para harapin siya at saka magsisimula ang katapusan. Pero bago iyon, kailangan kong maghanda sa isip. Kailangan kong maging handa makita ang mukha niya kapag ipinakita ko ang ebidensya. Kailangan kong maging handa sa mga luha niya, sa mga dahilan, sa mga pagsisikap na manipulahin ako para patawarin ang hindi mapapatawad. Dahil magkakaroon ng luha, magkakaroon ng pakiusap, magkakaroon ng pangako ng pagbabago. Pero sa pagkakataong ito, wala sa mga iyon ang gagana. Sa pagkakataong ito, mananalo ang katotohanan. Bumalik si Fernanda noong Biyernes ng hapon. Ako ay bumalik sa bahay namin noong 1 araw, bago, para magmukhang normal ang lahat. Naglinis ako, nag-ayos, naglagay pa ng sariwang bulaklak sa hapag. Kailangan kong panatilihin ang ilusyon. Kailangan kong paniwalain na pareho pa rin ang lahat. Si Allen ay nanatili kay Mama. Sinabi ko na mas mabuti iyon. Kailangan kong makausap muna si nanay ng mag-isa. Ihanda ang lupa. Naintindihan niya. Ang anak kong 12 ay nagpapakita ng maturity na sumisira sa puso ko. Narinig ko ang sasakyan ni Fernanda pumasok sa garahe. Huminga ako ng malalim. Kumilos ng normal. Kumilos tulad ng asawang walang alam. Ang tunog ng takong niya sa sahig, ang pagbukas ng pinto, ang boses niya na tumatawag. Teddy, andito na ako. Lumabas ako para salubungin siya. Suot pa rin ang kulay abo niyang damit noong araw na umalis siya. Ang maleta ay sumusunod sa kanya. Ngumiti siya at lumapit para yakapin ako. Pinilit kong yakapin din siya. Ang pabango niya ay dumiretso sa ilong ko. Ang pabangong alam kong hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Miss na miss kita,
Sabi niya sa dibdib ko. Ako rin. Naghiwalay siya at tiningnan ako ng may pag-aalala. Kamusta ka na? Mukha kang mas maayos, hindi na maputla. Ayos lang ako. Stress lang talaga, tulad ng sinabi ng doktor. Ilang araw kasama si mama at parang bago na ako. Nasaan si Allen? Nanatili siya sa bahay ni mama ngayong gabi. Akala ko pwede nating magkaroon ng gabi para sa atin. Tulad ng sinabi mo. Kumislap ang mata niya. Perfecto iyon. Hayaan mo akong maligo ng mabilis at magpalit ng damit. Pagkatapos pwede tayong lumabas sa hapunan tulad ng plano. Umakyat siya kasama ang maleta. Narinig ko siyang gumagalaw sa kwarto. Binuksan ang closet. Pumasok sa banyo. Nagsimulang tumakbo ang tubig sa shower. Nanatili ako sa baba, hinigpitan ng kamao, humihinga ng malalim. Mas mahira ito kaysa inakala ko. Ang pagiging malapit sa kanya, pag-arte na walang nangyari, habang bawat hibla ng katawan ko ay gustong sumigaw ng katotohanan. Kalahating oras pagkatapos, bumaba siya. Suot ang wine-colored dress na maganda sa kanya. Nag-make-up ulit siya. Amoy na naman ang mamahaling pabango. Ready na? Tanong ko. Ready na. Pumunta kami sa Italian restaurant sa sentro. Isa sa paborito namin. Ang lugar kung saan nagdiwang kami ng maraming anniversary, birthday, importanteng sandali. Ngayon nakaupo ako sa harap ng babaeng hindi ko nakilala. Nagpapanggap na ayos ang lahat. Masigla siyang nagkwento sa hapunan. Ikinuwento ang meetings, ang mga kliyente, ang mga nakuhang kontrata. Nagsalita tungkol sa boss niya, sa mga kasamahan sa trabaho. Hindi niya binanggit si Martin kahit isang beses. Parang wala siya. Parang hindi bahagi ng buhay niya ngayon. Ako ay tumango, ngumiti, nagtatanong ng tama. Sa loob, bawat salita niya ay parang kutsilyo. Bawat ngiti ay kasinungalingan. Bawat tingin na di umano'y mapagmahal ay fake. Teddy, may gusto akong sabihin sa iyo. Sabi niya bigla, hinawakan ang kamay ko sa mesa. Bigla akong kinabahan. Sasabihin na ba niya? Sasabihin na ba ang totoo? Ano iyon? Iniisip ko ng marami sa biyahe na ito tungkol sa atin, sa pamilya natin. Sa tingin ko masyado tayong abala sa trabaho, kay Allen, sa routine, kaya nakalimutan natin ang ating sarili bilang mag-asawa. Hindi ako makapaniwala sa naririnig. Gusto kong mabawi natin ang dati, ang koneksyon, ang passion. Gusto kong maging Teddy at Fernanda ulit. Hindi lang nanay at tatay. Ano ang sabi mo? Pwede ba nating subukan ulit? Tinitingnan niya ako nang may mga matang minsan kong minahal. Umaasa na ang isasagot ko. At sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi siya amin, hindi niya kailanman aminin. Magpapatuloy siya sa pagsisinungaling, pagmamanipula, paglalaro sa emosyon ko hanggang ako ang magdesisyon na tapusin ito. Sabi ko sa wakas, pwede nating subukan. Ngumiti siya, hinigpitan ang kamay ko at nagpatuloy sa pagkain na parang naayos na niya ang lahat ng problema namin sa ilang magagandang salita. Bumalik kami sa bahay mga 10:00 ng gabi. Si Fernanda ay umakyat muna. Nanatili ako sa baba sandali para kontrolin ang bagyo sa loob ko. Nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula kay Ernesto. Bukas magsisimula ang surveillance. Martes ng hapon ay nandiyan na ako. Mabilis kong sinagot. Perfecto. I-update mo ako. Umakyat ako sa kwarto. Si Fernanda ay nasa kama na. Nagche-check ng cellphone. Pagpasok ko, mabilis niyang ibinaligtad ito sa bedside table. Ang galaw na iyon na nakita ko ng daan-daang beses, at lagi kong binabaliwala, akala ko trabaho lang. Nahiga ako sa tabi niya. Yumakap siya sa akin. Good night, mahal. Masaya akong nasa bahay na. Good night. Hinintay ko siyang makatulog. Naging malalim at regular ang paghinga niya. Tumayo ako ng dahan-dahan at bumaba sa opisina ko. Kailangan ko ng hangin. Kailangan ko ng espasyo malayo sa kanya. Mabagal na lumipas ang weekend. Kinuha namin si Allen noong Sabado. Ginampanan ni Fernanda ang perpektong nanay. Nagluto siya ng paboritong almusal ng anak namin. Naglaro sila ng video games. Nanood kami ng family movie. Mukhang perpekto mula sa labas. Pero kami ni Allen ay nagpapalitan ng tahimik na tingin. Alam niya, alam ko at pareho kaming naghihintay na matapos ang pagpapahirap na ito. Noong linggo, nagsuggest si Fernanda na pumunta sa park. Nagbiknik kami, kumuha ng litrato, ngumiti sa kamera, mga litratong malamang i-upload niya sa social media. Ipinapakita ang perpektong pamilya, perpektong buhay, perpektong kasinungalingan. Noong gabing iyon, pagkatapos makatulog si Allen, lumapit sa akin si Fernanda. Sinubukan niyang maging mapagmahal. Sinubukan niyang lumapit sa ganong paraan. Pero hindi ko kaya. Gumawa ako ng dahilan na pagod ako. Na mahina pa rin ako pagkatapos ng hospital scare.
Mukhang dismayado siya, pero hindi nagpumilit. Dumating ang Lunes. Maaga siyang gumising para pumasok sa trabaho. Nag-ayos siya ng espesyal, higit pa sa normal na Lunes. Suot ulit ang pabango na iyon. Huli ka ba ngayon? Tanong ko ng kasual habang nagkakape kami. Malamang. May meetings hanggang alas 6, siguro alas 7 dahil sa traffic. Kasinungalingan, Lunes ngayon. Ayon sa pattern na natuklasan ni Ernesto, Martes at Huwebes ang mga araw niya kasama si Martin. Pero halatang pinapalawak niya ang schedule. Walang problema, kami ni Allen kakain lang ng simple. Hinalikan niya ako sa pisngi at umalis. Narinig ko ang sasakyan niya lumabas ng garahe. Agad kong tinawagan si Ernesto. Nagbago ang plano. Mas maayos siyang lumabas ngayon kaysa normal. Siguro makikita niya ngayon din. Naiintindihan. Lilipat ako sa location ngayon. Kung pupunta siya sa apartment, handa na ang kamera. Mahaba ang araw. Inihatid ko si Allen sa school. Nagtrabaho ako sa bahay, pero hindi makapag-focus ang isip ko. Alas 3 ng hapon, may mensahe mula kay Ernesto. Dumating na siya sa apartment. Dumating ang lalaki 5 minuto bago. Kinukuha ko na ang mga litrato. Parang nilagyan ng yelo ang tiyan ko. Totoo na. Nangyayari na ngayon. Ang asawa ko kasama ang lover, habang naghihintay ako sa bahay na parang tanga. 1 oras pagkatapos, isa pang mensahe. Lumabas silang magkasama. May mga litrato pa. Naghalikan sa parking bago sumakay sa kanya-kanyang sasakyan. Dumating ang mga litrato at naroon na si Fernanda at Martin na pumasok na magkasama sa building. Lumabas pagkatapos ng ilang oras. Siya ay may kamay sa lower back niya. Siya ay nakangiti ng paraang hindi na niya ako niningitian ng maraming buwan. Ang halik sa parking, mahaba, pasyonate, walang pakialam kung sino ang makakita. Umupo ako sa sahig ng opisina ko, hawak ang cellphone. Tinitingnan ang mga litratong iyon, at may bumigay sa loob ko. Hindi sa lungkot, hindi sa sakit, kundi sa ganap na kalinawan. Wala ng duda, wala ng espasyo para sa dahilan o paliwanag. Ang ebidensya ay nasa harap ko. Hindi matatanggi, hindi may kakaila, konkretong-konkreto. Oras na para tapusin ito. Dumating si Fernanda sa bahay alas 8 ng gabi. Pumasok siya ng nakangiti. Humihingi ng paumanhin sa pagiging huli. Sabi niya umaabot ang meetings. Sabi niya imposible ang traffic. Ako ay tumango lang at nagpatuloy sa pag-arte dahil darating ang Martes at ang Huwebes din. At nandyan si Ernesto para kumuha ng bawat sandali. Bawat kasinungalingan, bawat pagtataksil. Kapag sapat na, kapag kumpleto na at hindi matatanggi ang record, saka ako kikilos at sa pagkakataong iyon, magiging final na ito. Dumating ang Martes nang may masakit na kalinawan. Gumising si Fernanda tulad ng dati. Naligo. Nag-ayos ng espesyal na ngayon ay kilala ko na ng husto. Bumaba para mag-almusal at hinalikan ang pisngi ko na parang ako ang pinakamamahal niyang asawa sa mundo. May meeting ako sa kliyente hanggang gabi. Siguro makauwi ako pagkatapos ng alas 9. Ayos lang, kami ni Allen ay ayos. Ngumiti siya, kinuha ang bag at maletang at umalis. Pinanood ko siyang umalis mula sa bintana. Pagkawala ng sasakyan niya sa kalye, tinawagan ko si Ernesto. Martes ngayon, kakalabas lang niya. Handa ka na ba? Nandito na ako mula alas 7 ng umaga. Hindi niya ako malulugmo. Inihatid ko si Allen sa school. Niyakap ako ng anak ko bago bumaba. Malapit nang matapos lahat ng ito, tatay. Anak, malapit na. Sa buong araw sinubukan kong magtrabaho. Pero imposible ang focus. Bawat kalahating oras sinusuri ko ang cellphone para sa update mula kay Ernesto. Alas 3 Queens, dumating ang unang mense. Dumating ang target sa apartment alas 3:02. Ang lalaki ay naghihintay na sa parking. Pumasok silang magkasama. Ang mga litratong nakalakip ay nakakabagabag. Si Fernanda na bumaba sa sasakyan. Si Martin na lumapit sa kanya. Yumakap sa gitna ng parking. Ang dalawa pumasok sa building hawak, ang kamay na parang normal na magkasintahan. Parang wala ako. Lumipas ang oras. Alas 6 media. Isa pang mensahe mula kay Ernesto. Lumabas na. Dire-diretso siya sa sasakyan niya. Nanatili siya sa apartment. May video ako ng buong encounter mula sa iba't ibang anggulo. Ang mga litrato ng paglabas ay parehong nakakondena. Si Fernanda na inaayos ang buhok bago sumakay sa sasakyan. Ang ekspresyon sa mukha niya ay hindi mukha ng taong galing sa stressful na meeting sa trabaho. Mukha iyon ng taong nasiyahan, masaya. Taong kakapagpalipas ng hapon kasama ang lover. Dumating si Fernanda sa bahay eksaktong alas 9:10 ng gabi. Pumasok siya humihingi ng paumanhin. Sinasabing mahigpit ang mga kliyente.
umaabot ang meeting, pagod na pagod siya. Kumain ka na ba? Tanong ko mula sa sofa kung saan nagpapanggap akong nanonood ng tea. Kumain ako na mabilis sa opisina bago ang meeting. Akyat na ako para magpalit. Pagod na pagod ako. Pinanood ko siyang umakyat. Narinig ko ang tubig sa shower. Naghuhugas siya, naghuhugas ng pabango, naghuhugas ng anumang bakas niya bago humiga sa tabi ko. Ang routine ay sobrang kalkulado na nakakasuka. Inulit ang parehong pattern noong Huwebes. Maaga siyang umalis na may isa pang dahilan ng importanteng meeting. Nandyan si Ernesto. Dumating ang mga litrato. Pagpasok sa apartment alas 3 Queens. Paglabas alas 6 Y Media. Ang goodbye kiss sa sasakyan. Hinaplos ni Martin ang pisngi niya. Si Fernanda ay nakangiti na parang pinakamasayang babae sa mundo. Noong Huwebes na gabi, pagkatapos makatulog si Fernanda, bumaba ako sa opisina at sinuri ang lahat ng material na nakalap ni Ernesto. Sapat na ang ebidensya para sirain ang tatlong kasal, mga litrato na may date at timestamp, maikling video ng pagpasok at paglabas, record ng araw at oras eksakto, lahat documented ng maigi. Tinawagan ko si Ernesto. Sapat na. May lahat na ako ng kailangan. Gusto mo bang ipagpatuloy ang surveillance? Hindi na. Tapos na ang trabaho mo. Ipadala mo ang final bill at lahat ng material sa USB. Kailangan ko para sa abogado ko. Mayroon ka na bukas, Teddy. Nakikiramay ako sa pinagdaanan mo. Ako rin. Binaba ko at nanatili sa dilim ng opisina ko. Biyernes na ng gabi, may lahat na ako. Ngayon kailangan ko ng huling elemento ng plano ko. Kailangan ko na mabuting abogado. Isa na makakatulong sa akin na makalabas sa kasal na ito, habang protektado si Allen at buo ang dangal ko. Noong Biyernes ng umaga, pagkatapos ihatid si Allen sa school, nagmaneho ako sa law firm na irerekomenda ni Mama. Specialized sa divorce ang firm. Humingi ako ng appointment sa pinakamahusay nilang abogada. Sinabi nila may slot sa 1 oras. Naghintay ako sa reception habang iniisip ulit ang lahat ng sasabihin ko. Sa oras mismo, lumabas ang isang babae mga 50 taong gulang. Elegante at seryoso ang mukha. Ako si Ate Susana Morales. Pasok po kayo. Pumasok kami sa opisina niya. Umupo ako sa harap ng desk niya. Binuksan niya ang notebook at tiningnan ako diretso. Ikwento mo ang sitwasyon mo. At ikinuwento ko lahat mula sa sandali na nakita ni Allen hanggang sa mga litrato sa cellphone ko. Ipinakita ko ang bank statements, phone logs, litrato ng kwintas, material mula kay Ernesto, lahat. Sinuri ni Susana ang bawat dokumento ng propesyonal. Nang matapos, sumandal siya sa upuan at tiningnan ako ng may pagkamangha at determinasyon. Matibay ang kaso mo, napakatibay. Sa ebidensyang ito, pwede tayong mag-file ng express divorce dahil sa adultery. Hindi magkakaroon ng maraming espasyo ang asawa mo para makipagtawaran. Wala akong gustong kunin mula sa kanya. Gusto ko lang ang full custody ng anak ko at makalabas sa ganito ng mabilis. Sa ebidensya mo at sa pagiging witness ng anak mo sa inappropriate behavior ng nanay niya, hindi dapat maging problema ang custody. Lalo na kung sasabihin ng bata na gusto niya manatili sa iyo. Gaano katagal ang lahat? Depende sa kung gaano ko-cooperative ang asawa mo. Kung tatanggapin niya ang terms, pwede nating matapos sa 3 o 4 na buwan. Kung maggipilit siyang lumaban, pwede umabot sa 6 o 7 buwan. Pero sa ebidensyang ito, ay rekomenda kung huwag siyang lumaban. Walang saysay. Ano ang susunod na hakbang? Maghahanda ko ng lahat ng dokumento ng divorce. Magiging handa ang papeles sa 1 linggo. Ikaw ang magdedesisyon kung kailan mo siya ko-confront at ibibigay ang mga dokumento. Rekomenda ko na gawin sa neutral na lugar na may testigo kung possible para maiwasan ang drama o volatile situation. Naintindihan. Isang huling bagay. Alam ba ng asawa mo na alam mo na ang infidelity? Hindi. Akala niya normal pa rin ang lahat. Ligtas pa rin ang sekreto niya. Tumango si Susana nang may pag-aproba. Mabuti. Panatilihin mo yon hanggang sa oras ng confrontation. Element of surprise. Hindi siya magkakaroon ng oras para maghanda ng depensa o ilipat ang assets. Pinirmahan ko ang legal services contract. Binayaran ang down payment. Lumabas sa firm na may kakaibang ginhawa. Nahuhulog na sa lugar ang huling mga piraso. Sa 1 linggo, handa na ang divorce papers. Saka na lang tanong kung kailan ang perpektong oras para tapusin ang lahat. Noong gabing iyon, maaga umuwi si Fernanda. Biyernes at wala siyang dahilan ng late meetings. Nagluto siya ng hapunan. Umupo kaming 3 sa mesa na parang normal na pamilya. Tahimik kumakain si Allen. Ako ay sumasagot sa mga tanong ni Fernanda ng maikli. Mukhang hindi niya napapansin ang tensyon. O baka napapansin pero binabalewala.
Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas si Fernanda ng pinggan, nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula kay Susana, ang abogada. Habang sinusuri ang financial docs na ipinadala mo, may nakita akong kawili-wili. May binuksang hiwalay na bank account ang asawa mo, 6 na buwan na ang nakalipas. Account na hindi mo alam. Regular siyang nagdedeposito doon. Humigit kumulang 750,000 hanggang ngayon. Muli akong nagalit. Hindi lang emosyonal na pagtataksil, inililipat din niya ang pera ng palihim. Naghahanda para sa isang bagay, para iwan ako, para magkaroon ng phone kasama si Martin. Sumagot ako, pwede nating isama iyon sa divorce. Sigurado, bahagi ng marital assets ang perang iyon. Kailangan niyang ideklara at hatiin. Isinilid ko ang cellphone. Lumapit si Fernanda at umupo sa tabi ko sa sofa. Ayos ka lang ba? Napansin ko na malayo kalatili. Ang ironya ng mga salita niya, halos nagpatawa sa akin. Ako ang malayo habang siya ang may buong hiwalay na buhay. Parallel relationship. Lihim na bank account. Nanggagaling lang ako sa trabaho. Pagod lang sa trabaho. Gusto mo bang gumawa tayo ng espesyal ngayong weekend? Pwede tayong pumunta sa beach. Tayong tatlo bilang pamilya. Bilang pamilya. Ang mga salitang minsang nangangahulugan ng lahat sa akin ngayon ay walang laman. Peke. Kasinungalingan na nakabalot sa pekeng mabuting intensyon. Siguro, titingnan natin. Sumandal siya sa akin. Inilagay ang ulo sa balikat ko at nanatili ako roon na matigas. Binibilang ang mga araw hanggang matapos ang tsarade na ito. Lumipas ang weekend sa fog ng peking ngiti at superficial na usapan. Dumating ang Lunes at bumalik si Fernanda sa routine niya. Trabaho, umano'y meetings, late arrivals, kasinungalingan sa kasinungalingan. Noong Miyerkules, dumating ang package mula kay Ernesto. Malaking sobre na may USB at printed copies ng lahat ng litrato. Inilagay ko sa safe ko sa opisina. Protektadong ebidensya. Noong Huwebes, tinawagan ako ni Susana. Handa na ang papeles. Pwede kang kumuha kapag gusto mo. Napagdesisyunan mo na ba kung kailan mo siya ko-confront? Naisip ko, kailangan ko ng tamang oras kung saan hindi siya makakatakas, kung saan kailangan niyang harapin ang katotohanan ng walang madaling labasan. Malapit na. At bigla kong naisip ng plano. Perpektong plano. Plano na ilalagay siya eksakto kung saan ko siya kailangan. Simple pero epektibo ang plano. Kailangan kong paniwalain si Fernanda na may full control siya. Naligtas pa rin ang sekreto niya at kailangan ko ng mga testigo para sa confrontation. Mga taong makakapagpatunay ng lahat ng mangyayari. Noong Biyernes na gabi, sa hapunan, inilabas ko ang pain. Fernanda, kailangan kong mag-business trip sa susunod na linggo. Martes at Miyerkules, 2 buong araw sa labas ng lungsod. Itinaas niya ang tingin mula sa plato. Nakita ko ang kidlat sa mata niya. Interest, oportunidad. Para saan? Importanteng kliyente sa kapital. Gusto nila personal akong pumunta para suriin ang mga proposal. Hindi ko pwedeng ipedelegate. At si Allen, akala ko iwan ko siya kay mama noong mga araw na iyon. Masaya siyang makasama siya. Sabi niya matagal na silang hindi nagkakasama. Tumango si Fernanda ng dahan-dahan. Nakikita ko ang pag-iisip niya. 2 araw na wala ako sa bahay. 2 araw ng total freedom. 2 araw para makasama si Martin ng walang harang. Kailan eksakto ang alis mo? Martes ng maaga. Flight 6:00 ng umaga. Babalik Miyerkules ng gabi. Huli. Siguro pagkatapos ng 10:00. Naintindihan. Mabuti. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Ngumiti ako. Siyempre ayos siya. Mas mabuti pa nga. Makakasama niya ito. May isa pa, dagdag ko. Parang bigla ko lang naalala. Paano kung pagbalik ko Miyerkules? Gumawa tayo ng espesyal. Tayo lang, romantic dinner. Pwede tayong pumunta sa bagong restaurant sa sentro na gusto mong subukan. Kumislap ang mata niya. Gusto ko iyon. Perfecto. Miyerkules nga. Nahuhulog na sa lugar ang lahat. Akala ni Fernanda, may libreng Miyerkules gabi siya. Akala niya huli ako at mapapakinabangan niya para makita si Martin muli bago ang umano'y pagbalik ko. Sa weekend, kumilos ako ng ganap na normal. Mas mapagmahal pa nga kaysa dati. Binigyan ko siya ng atensyon at pagmamahal. Gusto kong tuluyang mawala ang guard niya, na hindi siya maghinala kahit kaunti. Noong Lunes, tinawagan ko si Mama at ipinaliwanag ang buong plano. Tahimik siyang nakinig at nang matapos ako, huminga siya ng malalim. Mariski, Teddy. Sigurado ka bang gusto mo ito ng ganito? Kailangan kong makita niyang hindi niya maloloko ang sarili niya. Kailangan ko ng testigo at kailangan kong matapos ito ng tuluyan para walang manipulasyon. Ayos lang.
Nandyan ako at alagaan si Allen sa buong ito. Noong Martes ng umaga, gumising ako alas 5. May ingay ako sa paghahanda. Gusto kong maramdaman ni Fernanda na alis ako. Nagising siya nang bumaba ako kasama ang maleta. Alis ka na ba? Malapit nang dumating ang taxi. Mag-ingat ka. Tatawagan kita pagkadapo ko. Niyakap niya ako, hinalikan. Binati ako ng safe trip. Sinagot ko lahat habang sa loob ay may malaking kawalan. Lumabas ako ng bahay kasama ang maleta. Pero hindi ako pumunta sa paliparan. Nagmaneho ako diretso sa bahay ni Mama. Naghihintay siya roon kasama ang mainit na kape. Handa na ba lahat? Tanong niya. Handa na. Ngayon hintay na lang. Tinawagan ko si Fernanda 2 oras pagkatapos mula sa phone ni Mama para hindi makita ang totoong location sa caller ID. Hello, mahal. Nandito na ako sa kapital. Tahimik ang flight. Tatawagan kita sa gabi. Perfecto. Good luck sa meetings mo. Binaba ko at tiningnan si Mama. Nagsisimula na ang countdown. Sa buong araw, in-update ako ni Ernesto. Lumabas si Fernanda sa bahay alas 2 ng hapon. Diretso sa apartment ni Martin. Naghihintay na ito. Dumating ang mga litrato ng oras-oras. Pagpasok alas 2 Queens. Hindi lumabas buong araw. Alas 8 ng gabi, nag-text ako. Ayos lang dito. Mahaba ang meetings. Kakain ako at diretso sa hotel. Pagod na pagod ako. Mahal kita. Mabilis siyang sumagot. Mahal din kita. Magpahinga ka. Bukas mag-usap tayo. Bukas. Bukas na akala niya, wala pa rin ako sa lungsod. Bukas na akala niya, may buong araw siyang libre ulit. Pero bukas ang araw na babagsak ang lahat. Gumising ako ng maaga noong Miyerkules. Kinuha ko ang divorce papers na iniwan ko sa opisina ni Susana noong isang araw bago. Nandiyan na lahat. Petition for divorce by adultery. Request for full custody of Allen. Division of assets. Lahat handa, lahat kumpleto. Alas 10 ng umaga, tinawagan ko si Fernanda. Hello, kamusta ka? Ayos lang. Nagtatrabaho mula sa bahay. May tinatapos na reports ngayon. Ikaw kamusta? Maganda. Mas maayos sa inaasahan ang meetings. May magandang balita. Natapos kami ng mas mabilis kaysa plano. Makakaabot ako ng flight ngayong hapon. Darating ako mga alas 5 imbes na alas 10. May katahimikan sa kabilang linya. Katahimikan na nagsasabi ng lahat. Alas 5. Hindi ba maganda? Magkakaroon tayo ng mas maraming oras para sa special dinner natin. Akala ko diretso ako mula sa paliparan. Ayos ba? Siyempre. Perfecto. Kita tayo alas 5. Binaba ko. Alam ko eksakto ang iniisip niya. Kailangan niyang kanselahin ang plano kasama si Martin. Kailangan niyang mag-imbento ng dahilan. Kailangan niyang ayusin lahat ng mabilis. Pero may iba akong plano. Alas 2 ng hapon, kinumpirma ni Ernesto. Dumating ang target sa apartment. Naghihintay na ang lalaki. Perfecto. Nahulog na sa bitag. Hindi niya mapigilan. Akala niya sapat ang oras para makita siya muli bago ako dumating alas 5. Alas 3 media, kinuha ko si Mama. Ipinaliwanag ko na kailangan ko siyang sumama bilang testigo. Tumango siyang seryoso at determinado. Nagmaneho kami hanggang sa barangay namin. Nagpark ako 2 blok mula sa bahay. Naghintay kami. Alas 4 Queens, tumunog ang cellphone ko. Si Fernanda. Mahal, nagkaroon ng komplikasyon sa araw ko. May biglang meeting ako. Makalete ako ng kaunti sa bahay. Pwede mo bang hintayin ako doon? Darating ako sa loob ng 1 oras max. Siyempre, walang problema. Hinihintay kita. Binaba ko at tiningnan si Mama. Nagsisinungaling siya. Kasama niya ngayon. Handa ka na ba rito, anak? Mas handa pa. Alas 4 media, nasa bahay na. Nagpark sa driveway, bumaba kasama si Mama. Kinuha ang susi, binuksan ang front door. Tahimik ang bahay. Umakyat ako ng dahan-dahan. Sumusunod si Mama sa likod. Malakas ang tibok ng puso ko. Pero malinaw ang isip ko. Bawat hakbang ay hakbang patungo sa katotohanan, sa kalayaan. Dumating ako sa pinto ng kwarto namin. Sarado ito. Inilagay ko ang kamay sa doorknob. Huminga ng malalim ng huling beses at binuksan. Ang eksena sa harap ko ay eksakto sa inaasahan ko. Pero tumama pa rin sa akin tulad ng martilyo. Nandyan si Fernanda kasama niya sa kama natin. Sa espasyong pinagsaluhan namin sa 23 taon. Pareho silang natigilan nang makita ako. Tumigil ang oras. Tumayo si Fernanda ng bigla. Hinawakan ang kumot para takpan ang sarili. Mula sa pagkagulat hanggang takot ang mukha niya sa 1 segundo. Teddy, ako. Hindi ito.
Ano ba ang itsura? Tinapos ko ang sinabi niya. Kamangha-mangha ang kalmado at lamig ng boses ko. Dahil mula sa kinatatayuan ko, mukhang eksakto ito sa itsura nito. Tumayo rin si Martin, naghahanap ng damit na nakakalat sa kwarto. Mukhang hayop na bitag na naghahanap ng labasan. Sir, pwede kong ipaliwanag. Hindi ko siya pinatapos. Hindi mo kaya. At wala akong interes sa paliwanag mo. May 2 minuto ka para magbihis at lumabas sa bahay ko bago ko tawagan ang pulis. Hindi na niya kailangan pang ulitin. Nagbihis siya ng napakabilis at tumakbo palabas ng kwarto. Bumaba siya at narinig ko ang pinto sa harap na sumara. Nanatili ako sa threshold ng sarili kong kwarto. Tinitingnan ang babaeng kasama ko sa pagbuo ng buong buhay. Umiyak na si Fernanda ngayon. Tumutulo ang luha sa mukha habang sinusubukang magsalita sa pagitan ng higbi. Teddy, pakiusap. Pwede ba tayong mag-usap? Pwede ko bang ipaliwanag? Mali ito. Kakilakilabot na mali. Wala itong kahulugan. Kinuha ko ang envelope mula sa bulsa ng jacket ko. Ang may divorce papers. Inilagay ko sa kama. Wala itong kahulugan. Inulit ko ang mga salita niya. 6 na buwan ng kasinungalingan. Regular na pagkikita. Lihim na bank account. Pagdadala ng lalaking iyon sa bahay natin habang narito ang anak natin. Wala sa mga iyon ang may kahulugan. Tiningnan niya ang envelope, pagkatapos ako. Ano iyon? Divorce papers. Binuksan ni Fernanda ang envelope nang nanginginig ang kamay. Mabilis niyang binasa ang mga papeles. Petition for divorce by adultery. Full custody sa akin. Division of assets. Bawat pahina ay parusa. Nang matapos basahin, itinaas niya ang tingin sa akin ng may ganap na desperasyon. Teddy, pakiusap. Hindi naman kailangang ganito. Pwede tayong magpa-therapy. Pwede nating ayusin ito. Isipin natin si Allen, ang pamilya natin. Ngayon mo lang naisip si Allen. Tumaas ang boses ko sa unang pagkakataon. Ngayon na nahuli kita. Dahil hindi mo siya naisip nang dalhin mo ang lalaking iyon sa bahay natin. Hindi mo siya naisip nang magdesisyon kang magsinungaling sa kanya ng 6 na buwan. At lalong hindi mo siya naisip nang ipapunta mo siya sa supermarket para hindi kanya makita kasama ang lover mo. Natigilan si Fernanda. Paano mo nalaman? Nakita ni Allen noong umaga na alis ka sa biyahe. Nakita niya ang lalaking iyon sa kwarto natin. Nakita niya kung ano ang ginagawa mo. Isang batang 12 ang taon ang kailangang magdala ng sekreto dahil sa ginawa ng sariling nanay. Lalong tumindi ang luha ni Fernanda. Tinakpan niya ang bibig habang humihikbi. Diyos ko! Alam ni Allen. Alam ng anak ko. At sinabi niya sa akin dahil hindi na niya kayang itago. Dahil nagtitiwala siya sa akin na gawin ang tama. At iyon ang eksaktong gagawin ko. Si Mama, natahimik sa halway buong oras, pumasok sa kwarto. Ang presensya niya ay nagpatunay kay Fernanda na walang paraan para itanggi. May testigo. Totoo ang lahat. Fernanda, sabi ni Mama ng matatag pero hindi malupit. Kailangan mong magbihis at umalis sa kwartong ito. May pag-uusapan pa kami ni Teddy tungkol sa susunod na hakbang. Mabilis na nagbihis si Fernanda. Patuloy na umiyak. Bago lumabas, humarap siya sa akin ng huling beses. Pwede ba akong makausap kay Allen? Pwede ko bang ipaliwanag sa kanya? Hindi. Mananatili si Allen sa akin. Umalis ka na ngayong gabi. Pwede mong kunin ang mga gamit mo bukas kapag wala ako rito. Pero ngayong gabi, umalis ka na. Saan ako pupunta? Hindi ko alam. Siguro kay Martin. Siguro sa hotel. Hindi na problema ko yon. Pero hindi ka na matutulog dito kahit isang gabi pa. Lumabas siya ng kwarto na durog. Narinig ko siyang bumaba. Narinig ko siyang kumuha ng ilang gamit. Narinig ko ang pinto sa harap na sumara at saka katahimikan. Umupo ako sa kama. Paehong kama kung saan ko siya nahuli kasama niya. Umupo si Mama sa tabi ko at inilagay ang kamay sa balikat ko. Ginawa mo ng tama, anak. Mahirap, pero kinakailangan. Bakit wala akong nararamdaman, Mama? Dapat siyang sira ako. Galit na galit, pero parang walang laman lang ako. Dahil naproseso mo na ang sakit sa mga nakaraang araw. Naranasan mo na lahat sa isip mo. Ito ay final confirmation lang. Gayon darating ang paghilom. Noong gabing iyon, natulog ako sa guest room. Hindi ko kaya sa kwartong iyon. Kinabukasan, naghira ko ng mga manggagawa para alisin ang buong kama, matres, kumot, lahat. Nagdonete ng ilang furniture, itinapon ang iba. Kailangan kong burahin ang espasyong iyon. Itayo ulit mula sa simula. Ang mga sumunod na araw ay bagyo ng legal matters. Nag-hire si Fernanda ng abogado na sumubok makipagnegosyete ng mas magandang terms. Pero matigas si Susana.
May lahat kami ng ebidensya. Mga litrato, video, testigo, bank records. Walang espasyo para sa negotiation. Ang pinakamahirap ay kay Allen. Isang gabi, isang linggo pagkatapos ng lahat, umupo kami sa sala. Kami lang dalawa. Tatay, babalik ba si Mama? Hindi, anak. Magdidiborsyo kami ni Mama. Hindi na kami pwedeng magkasama pagkatapos ng nangyari. Kasalanan ko po dahil sinabi ko. Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ang mga kamay niya. Allen, tingnan mo ako. Wala sa iyo ang sisi nito. Wala talaga. Tama kang sinabi mo sa akin ang totoo. Ang nangyari sa pagitan namin ni Mama ay responsibilidad niya, hindi sa iyo. Naiintindihan mo ba? Tumango siya, pero nagsimulang tumulo ang luha. Miss ko siya. Alam ko na may ginawa siyang mali. Pero nanay ko pa rin siya at miss ko siya. Ayos lang na miss mo siya. Nanay mo pa rin siya at lagi na. Makikita mo siya. Makakausap mo siya. Pero kami ni Mama, hindi na pwede magkasama. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka na niya mahal o hindi mo na siya pwedeng mahalin. Niyakap ko siya habang umiiyak. Ang anak ko ay nagdurusa sa bunga ng mga desisyon na hindi niya dapat nasaksihan. Pero sisiguraduhin ko na magkakaroon siya ng lahat ng suporta para malagpasan ito. 2 buwan pagkatapos, final na ang divorce. Tinanggap ni Fernanda ang lahat ng terms. Alam niyang wala siyang opsyon. Nakakuha ako ng full custody kay Allen na may supervised visitation para sa kanya tuwing weekend. Ang bahay ay sa amin. Ang savings ay hinati ng patas pagkatapos niyang ibalik ang pera sa secret account. Sinubukan ni Fernanda na kausapin ako ng maraming beses sa panahong iyon. Mga tawag, text, email na humihingi ng tawad. Sinasabing pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya, mahal niya ako. Gusto niya ng isa pang pagkakataon. Hindi ako sumagot, hindi dahil malupit, kundi wala nang masasabi. May konsekwensya ang mga aksyon, at kailangan niyang mabuhay kasama ang sa kanya. Isang Sabado ng hapon, 3 buwan pagkatapos ng lahat, kami ni Allen ay nasa kusina naghahanda ng hapunan magkasama. Gumagawa kami ng pasta. Paborito niya. Naglagay siya ng musika sa speaker. Nagdawanan kami ng aksidenteng matapon ang harina sa sahig. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Ayos na kami. Hindi perpekto, hindi walang peklat, pero ayos na kami. Mas madalas ngumiti si Allen. Mas mahimbing ang tulog niya. Nawala na ang tensyon na daladala niya ng maraming buwan mula sa balikat niya. Tatay, sabi niya habang hinahalo ang saus, salamat sa paniniwala sa akin, sa paggawa ng tama. Lagi kitang paniniwalaan, anak. Lagi kitang ipoprotektahan. Hindi yon magbabago. Noong gabing iyon, pagkatapos makatulog si Allen, umupo ako sa porch ng bahay hawak ang tasa ng kape. Tiningnan ko ang mga bituin, iniisip ang lahat ng nangyari, kung paano naging simula ng katapusan ng kasal ko ang isang normal na umaga. Pero iniisip ko rin ang napanalunan ko. Ang pagrespeto sa sarili, ang ganap na tiwala ng anak ko, ang katiyakan na kumilos ako nang may dangal sa pinakamasamang sitwasyon. Hindi ako sumigaw, hindi ako marahas, hindi ko hinayaang kontrolin ako ng galit. Matalino ako, matiyaga, strategic, at sa wakas iyon ang nagbigay sa akin ng tagumpay. Hindi tagumpay ng panghihiganti, kundi tagumpay ng katotohanan at hustisya. Nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula kay Mama. Kamusta kayo? Sumagot ako, ayos kami. Lalong gumaganda bawat araw. At totoo yon, bawat araw ay medyo mas maganda. Bawat araw, kami ni Allen ay nagtatayo ng bagong normalidad, beses sa katapatan, sa komunikasyon, sa tunay na pagmamahal, hindi sa mga kasinungalingan na nagpapanggap na perpektong pamilya. Sa kalaunan, lumipat si Fernanda kasama si Martin. Narinig ko sa mga balita na hindi nagtatagal ang relasyon nila. Mukhang ang gumagana bilang sekreto ay hindi gumagana bilang totoong relasyon. Hindi ako nagulat. Ang itinatag sa kasinungalingan ay bihirang tumagal. Nakikita ni Allen si Fernanda tuwing weekend kapag hiniling niya. Minsan umuwi siyang malungkot, minsan nalilito, pero lagi kaming nag-uusap. Lagi naming kinoproseso ang nararamdaman niya, at unti-unti siya ring gumagaling. Isang gabi, halos 6 na buwan pagkatapos ng divorce, pumasok si Allen sa opisina ko habang nagtatrabaho ako. Tatay, pwede po ba akong magtanong? Siyempre, anak, lagi. Sa tingin mo, maniniwala ka pa ba ulit sa isang tao, magmahal ulit? Nagulat ako sa tanong. Sandali kong naisip. Honestly, hindi ko alam. Siguro isang araw. Pero ngayon, ikaw ang priority ko. Siguraduhin na ayos ka, na lumaki kang alam na deserve mo ang respeto at katapatan sa lahat ng relasyon mo. Nagsisisi ka ba na pinakasalan mo si Mama? Hindi,
Dahil ang kasal na yon ang nagbigay sa akin ng pinakamabuti sa buhay ko. Ikaw. Ngumiti siya. Niyakap ako at sa yakap na yon ay naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Kapayapaan. Hindi naging ayon sa plano ang buhay. Natapos ang kasal ko sa pagdataksil at sakit. Pero natuto rin ako na napakahalagang leksyon tungkol sa kahalagahan ng katotohanan, sa pakikinig sa intuition mo, sa pagprotekta sa mga mahal mo kahit masakit. At higit sa lahat, natuto ako na minsan ang pinakamahalagang pagmamahal na maibibigay mo ay hindi ang romantiko, kundi ang pagmamahal ng magulang, ang pagmamahal na nagpoprotekta, naniniwala, kumikilos kapag kailangan. Pinagkatiwalaan ako ni Allen ng pinakamahirap na katotohanan sa maikling buhay niya at sinagot ko iyon sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanya sa pinakamabuting paraan na alam ko. Kumilos ng matalino, may dangal, may lakas. At sa wakas, iyon lang ang mahalaga. Hindi ang panghihiganti, hindi ang drama, kundi ang paggawa ng tama para sa anak ko at sa sarili ko. Dahil iyon ang ginagawa ng tunay na magulang. Nagpoprotekta, naniniwala, kumikilos at hindi kailanman hinahayaang sirain ng mga kasinungalingan ang tunay na mahalaga.